May mga nagkukan ba yan, si Sir Toots. May mga nagme-message pa ng kwan. So lagi nating gagawin dahan-dahan lang para talagang maka-adapt yung mga newbie natin. Pero even me naman talagang kahit ako kailangan ko rin ng review lagi. Hindi talaga kaya ng isang turuan lang. Agree. Oo, hindi. Kaya nga 'di ba may kasabihan na it's a continuous process yung learning. And once we stop. So, malaki ang tendency na mag-fade talaga siya. Kaya yun yung reason kung bakit natin ginagawa ito. Kaya meron pa dumarating. Pero kung ako sa inyo, lalo na kay coach, maaga kayo. Huwag niyong hayaan na nalilate kayo. I know you have reason, pero malaking bagay ang nawawala pagka nalilate kayo. Kay coach. Ako kasi uulit-ulitin ko Uulit-ulitin ko. Pero si coach kasi marami ang inaasikaso kumpara sa akin. I don't know, pag dumating na siguro na ganun. And then we are also planning na magkaroon ng face-to-face somewhere in Valenzuela. Sa mga taga Valenzuela. Ina-arrange na. Ay small group lang naman yon, hindi yung HFM 1. Small group na nagre-request ng face-to-face. Sa akin naman, pag gano'n, ang hinihiling ko lang sa kanila yung pamasahe at saka pagkain, of course. Hirap naman magkuha ng pagkain. Kaya very thankful ako kay Sir Toots. Hindi niya ako ginutom. Sir Toots, good evening. So, Good evening, Coach. Yes, Good evening. sir. Salamat sa iyong masarap na kape. Organic yun eh. Kaya nga, sir, Uh, And natutuwa naman ako yung late part ng ating face-to-face is nakita ko is somehow you are, sabi mo nga, uy, luminaw. Oo nga, okay yun. Medyo, nag-fund na ako Yes, sir, nakita ko. Kukuha ko na lang doon sa GC, yung pangalan ko, no? Yes, sir. Paano yun? Pwede na akong hintayin ko muna yung Wednesday, Thursday ni Sir, JL. Yes, sir, kunin nyo muna. Kumbaga, hayaan mo lang muna, sir, ma-adapt ka ng ma-adapt. Oo, mahirap magmadali eh. Oo, sir. Alam mo yan, mahirap mag-opera. Oo, mahirap yung ganun. Kahit sa anong trabaho, pag masyadong mabilis, delikado. Oo, Pag sobrang mahirap tagal yung, naman, oo, mahirap din mahirap naman. yung excited. Hindi mo na ako mamadali. Gusto ko, bago mangyari yun at least, hindi ako magsisisi. Yes, sir. Although, part of trading talaga yung may natatalo tayo. Kaya lang, using our risk management, Oo. may iwasan yan. Okay. Naka-record tayo, mate, Okay, siguro, let's start. I-mute ko muna kayo, sir. Sige, mute muna. Mute muna kayo, sir. Okay. Good evening, everyone. Okay. Okay, good evening. Ang ating topic for today is ito nga, Yesterday, we have the MT5. Party naman lahat ito ng ating trading. And then, yung candlestick familiarization. Yung mga wala kahapon, we have another guest, from Isabela. Mate Terence, good evening. Yes, mate. Good evening. Yes. Let us welcome our mate Terence, also a team leader from Isabela. Oo. Yes. And isa rin siyang nasa serbisyo. I think mate Pasqua, you are from Lawag naman, You are of the same naman, Nasa din si Sir Terence. He's one of our team leader, assigned siya sa Isabela. And then in-invite ko siya sa ating GC ngayon na Zoom para makikita rin niya paano natin kinakandak yung supplement. Kasi especially sa batch 1 and batch 2, nakatapos na sila.
And then the batch 3, continuously sinusupplement natin yung tinuturo ni coach. Dinadagdagan natin, nire-review natin, kina-clarify natin those things na medyo kailangan ng clarification, especially for the newbie. For your mate, yesterday what we discussed is MT5. Ganito ako magturo, mate. Medyo mabagal talaga kasi may mga newbie. Sige, mate. Makikinig lang din ako. Yes, okay. Stop by natin ako dito. Sige, mute ko Salamat. muna. Mag-mute muna ako. But anytime, you can butt in if you have some questions. Anyone. Yun tayo, no? We always encourage interactions. Because I really encourage you to ask questions the moment na meron kayo hindi maintindihan so that hindi kayo magkukan. Kasi pag may malabo tapos tinuruan mo pa uli, hindi na niya maintindihan yon, ganon. Hindi ko man ma-elaborate ng todo, at least I give you something doon sa tanong mo para mag-open lalo yung learning. Okay. So today is market structure and support and resistance. For the support and resistance, meron tayong support and resistance made simple, ano? And our support and resistance start from the top. Kaya nga ang tinawag natin is top-down support and resistance. Start from monthly, weekly, daily, pababa. And for a monthly, ang kulay natin yellow. Pagka support, solid line. Pagka resistance, long dotted line. We identify support pagka yung price ay nasa ibabaw ng line. Paano yun, mate? Okay, gagamit ako ng TeamViewer. Yan. Let us say, ito, TeamViewer ito. TeamViewer ba ito? No, this is not TeamViewer. Hanap ako ng TeamViewer. Ito. Punta ako ng monthly. Ito lang ang ang maganda lang sa TeamViewer, yung madali siyang iganyan. Kaya nga lang, kung baguhan ka, aaralin mo na naman to, sasakit ang ulo mo dito. Saka na. So, focus lang muna tayo doon sa market structure at saka yung support and resistance, not about TeamViewer. Huwag nyo muna intindihin yung TeamViewer. Yan ang maganda dyan, no? Di ba? Wala na akong pinipindot na maximum, minimize, maximize. Yan. So, saka nyo na intindihin yan. So, every time na nagcha-charting ako, whether I'm in the TeamViewer or MT5, lagi kong nililinis yung chart ko. So, may mga dumarating pa talaga. Yeah. Dali, hintayin natin, ha? Yan pa. Dadatingin sila. Kalipitin mo ka na, ha? Sige. Okay. So, halos ganun din yung tsura, di ba? This is a gold. March, April, March, April, May, June, this is March, April, May, June, July. Ayan.
So, market structure tayo, no? Yung unahin natin market structure bago yung tuloy natin yung support resistance. Dito kasi merong ganito. Yan. Yan. So, ayan siya. Pag sinabi mong uptrend, minsan kasi pag nasa chart ka na, ang hirap hanapin ng uptrend, yung high, higher high, nawawala yung isip ng tao dun sa market structure. Although na importante yung candlestick, psychology, pero yung formation ng market structure mas is importante din. So tulad niyan, eto, this is high and this is higher high. Pag hindi napapansin niya ng trader, mahihirapan siya. Kasi yung candlestick nandito yung candlestick eh. Diyan mo interpret yun eh. Tapos nandun na pala sa high, hindi mo pa alam. O kaya naman bumabalik na pala sa low. O kaya naman nandito sa impulse. Yan. So hindi nakikita yung market structure. Di ba? So ano ba yung market structure? So merong uptrend, downtrend, and sideways. Okay. So, uptrend, for example, ito. Yan. Ayaw. Yan. Pagka-uptrend, ay, nawala. Ayun, meron pala. So, meron siyang high at higher high. Tapos, merong low. Ito, halimbawa, yung low dito. Naninibago ko kasi matagal kong di ginamit ito. Low. Kasi tuwing gagamitin ko to, pakiramdam ko nalilito ako. Kaya ayoko na siya masyadong gamitin. Kaya lang ito yung nakita ko na pwedeng mas mabilis mag-drawing. So, obligadong sa isang trader, sadya ko naman binabagalan eh, kasi syempre maraming newbie. Sa isang trader, o kahit na sa isang veteranong trader, pag nakalimutan niya yan, eh, mahihirapan. Yan. So, from here, low, high, so this is the impulse. And then this is the retracement. Then after the retracement, another impulse. Ito yung break ng structure. Yung sinasabing break ng structure. Yan.
Ang nagiging misconception ng marami, let's say, huminto. Ba't po, dito. mama? Yes, huminto dito. Yan, nag-impulse. Ang nakakalimutan ng iba, bakit huminto? Without realizing na meron palang resistance dito. Kaya sabi nga ni coach, lagi kang titingin sa kaliwa. Lalo na kung ang resistance mo ay nakita mo sa kaliwa, Na-charge na sa mga. lalo na kung ang makikita mo sa kaliwa eh ganito. Eto. Anong tawag natin dyan? Yan. Anong tawag natin dyan, mate? Sideways, coach. Sideways or consolidation. Siyempre, identify mo kagad yan. Lalo na, i-box mo na kagad yan. Yan. Hindi man saktong hihinto na sabi nga eh. Kasi di ba usually ginagamit natin sa support and resistance line. Hindi saktong-sakto ang support and resistance. Madalas yan zone. Madalas yung zone mismo nung consolidation. Kaya lang yung iba, iniisip na, dito, ito. Ito, dito sa gitna, katawan, ito, dito. No. You have to read the candlestick. Yun yung pinag-aralan natin kahapon. What are the candlestick na nabubuo pag nandito na siya sa area na to? Yung pinag-aralan natin kahapon, di ba? Yung may mga body, yung may mga wick. We interpreted not only the body, but also the wick, bottom and yung sa taas niya, not only sa taas sa baba, including the length. And then, in-interpret din natin how long is the body compared sa wick. Tiningnan natin, di ba? So, balikan nyo na lang yung video na yon. Pero, what we are after now is the market structure. Bakit siya huminto dito? Kadalasan, hindi man 90%, hihinto at hihinto siya if there is a consolidation somewhere on the left side. So ano yon? Yun yung history. Na itong price area na to, area ha, not price. The area ng price na to, this is the upper and the lower, is nire-respeto ng market. Okay? Any question, mate? Hello? So, kaya, kadalasan, hihinto siya dyan, magkakaroon dito ng another consolidation na maliit. Kumpara dyan sa mga yan, maliit. Laging ganon, laging may consolidation. Yan. Kung may nakita kayong consolidation dyan, for example, imagine niyo itong consolidation, kukunin ko. Ayan. May consolidation. Imagine niyo lang ha, ito yon ha, ito yon. Anong dominant bias niya dyan? Uptrend o downtrend? Let's say, ang titingnan nyo, wala pa to ha. Ito pa lang. Anong dominant niya? Uptrend. Uptrend or pataas. Di ba? Yes. Yes, coach. So, ito ngayon, bakit pwedeng mangyari to? Hindi ko sigurado sinasabing mangyayari yan. Na bakit pwedeng mangyari yan dito? Di ba? Dahil dito. Tama. So, you have to remember that. So, ngayon, merong consolidation dito. Ito yung sinasabi ko, Sir Toots, na bababa kayo sa lower time frame. Makikita nyo yan. Kung dito nakikita nyo yan, minsan buntot lang. Pag bumaba kayo sa lower time frame, makikita nyo consolidation. Si lower time frame bumubulong sa'yo, uy, nagko-consolidate ako. But having this consolidation on the lower time frame from the higher time frame, anong bias nyo sa kanya? Tataas, bababa. Hello, mate.
Ulit, coach? Having this consolidation dito sa posisyon na to, pagtingin sa kaliwa, meron neto. Ito ang bias nyo, pataas. But having this consolidation at this position, anong bias nyo dyan? Tataas ba, baba? Bababa mo na, coach. Posible, di ba? Bababa. Maaaring magkakaroon ng retracement siguro. Maaring mag-retracement. Pwede rin. Pwede, pero pwede rin mabutas. So again, anything is possible. So anong pwede nating hintayin? Anong pwede nating hintayin dito? Baba ng lower time frame, basahin yung candlestick. Minsan yung candlestick, pag nakita mo na, sabihin na natin magbias tayong bababa. Anong pwede nating makita sa mga candlestick? Body. Saan ang buntot? Bias natin Sa kung bababa. taas. Sa taas. And then, ano katawan? Green or red? Red, coach. Red. Makakita ka ng mga ganyan dito, dominant, yung marami na red, tapos ganyan ang buntot. 'Di ba? Yung buntot sa taas, tinulak siya ni buyer, pero sabi ni buyer, sandali muna. Bumaba ka muna. So, ibig sabihin, kung dito tayo nagumpisa, si buyer pumwersa. Pero ang huling-huling nangyari, binalik siya ni seller. Hindi lang binalik, ibinaba pa. Then he created a body na red. So it signifies na talagang ibababa niya. Pero hanggat maaari, series, wag lang isa. Kasi baka mamaya merong mga green na malalaki. Malalaki although na nasa maliit siya na consolidation, yung candlestick sa loob ang pagkukumparahin nyo. Sunod-sunod, tapos nag-iisa kang kumukontra. Sa labanan man, pagka marami, medyo alanganin ka sa marami. So, we read candlestick individual, pero we also analyze, lalo na kung nasa consolidation. If ito ay bababa, karaniwan, obserbahan nyo pag nasa lower time frame kayo. Let's say bababa Let's say, bababa siya, ha? Okay. Ulitin ko, ha? Lalakihan ko pa. Ito siya. Ito. Sa lower time frame, sabihin na natin 3 minutes. So, establish ang support and resistance. Let's say, from higher time frame, bumaba ka ng mababa, at nakita mo merong consolidation, this is now the resistance and this is now the support. Ang pinag-uusapan natin gold, kahit nasa lower time frame yan, pag gumalaw yan, 100, kumisan 200 pips. So, ibig sabihin, pwede kang kumita dyan. Kaya maraming nag-i-scalping. For a retail trader na laging nagbabase ng trade niya sa pattern, at nakakita ng resistance, what is the bias? Buy o sell? Buy o sell, mate? Hello? Kung kayo, Sell. sell, di ba? Yes, sell. Sell. Pag nag-sell ka dyan, ang stop loss mo somewhere here. At kung nakailan na yan, abawa, nakailan na, establish na, isa, dalawa, pangatlo, kumisan pang-apat pa, pero minsan pag pangatlo pa lang, aangat ng konti. Bakit aangat? I-induce niya. Bakit aangat, mate, yung price bago, di ba? Dahil kay Big Boss po,
kukuha ng mga stop loss. I-stop loss hunt niya rito. So ngayon, si seller na stop loss. Si seller sabi niya, ay mali ako. Buy pala dapat. O di, ang gagawin niya rito, magbabuy. Diba? Lalo na kung si retailer hindi tumitingin sa market structure. Ang tinitingnan niya lang ito. O di nakabuy. Sana stop loss. Dito naman. Bakit siya nag-buy? Tingin nyo. Mate. Dito nakakita siya ng resistance. Nag-sell siya. Si Big Boss o institusyon in-induce yung market para ma-stop loss siya. So, nung umakyat yung price dito, what happened to this resistance? It became support, sir. Yes, sir. Yes, mate. Very good. So, a retailer na hindi talagang nag-aaral, they will suddenly change their heart from sell to buy. Yan. Then, stop loss sa baba. Pero, sabi ko nga, pwedeng dumiretso yan. This is the first scenario. And then, ibabagsak. Stop loss na naman. And, bago umakyat yan, meron din ditong nag-buy. Kasi, nag-establish na ng resistance yan eh. Support naman dito. Yung iba, nag-buy na dito yan. Stop loss dito. Kasi nga, support and resistance. Buy on the support. Sabi ng libro, di ba? Sino mga nagbabasa ng libro? Di ba? Ganun sinasabi. Tapos, bias pa natin ito. Ito, bias natin. Buy. Buy talaga. Ade, ang problema, yung iba, hindi bumibitaw doon sa posisyon nila. Win na ayaw pang bumitaw. Ito naman ngayon, si sell dito, stop loss dito, in-induce yung price. Tapos, nung nandito na, may buyer na. Nag-go. May buyer na. That is the time na magbebenta na ngayon si institusyon. Posible ito ha. So, may buyer na eh. Saan ako magbebenta? Kailangan may buyer. Pag benta niya, law of supply and demand, bababa yung price. Stop loss si retailer dito. Yan. Yan. If tataas yan, anong pwedeng makita natin kung tataas siya? Dito, sa pag-induce na to, anong pwede nating makita dapat yan? Let's say na tataas yan, hindi siya bababa na diretso. Ano yung dapat makita natin dito? Di ba sabi ko kanina, ito, nandito. Hindi ito siguradong magre-retrace. Pwede rin siyang tumaas. Kaya nga may tinatawag tayong consolidation. Sa consolidation, babasahin natin. Whenever a consolidation ay nagkaroon ng breakout, you look for the breakout. Ano nga hanapin mo sa breakout? Mate, natatandaan Strong niyo? bullish candle, coach. Or a good breakout. Tama. Tama, mate. Yes po, coach. If it is a good breakout, yun yung sinabi mo. Kailangan, let's say, breakout. Ito yun. Merong sideways. Inuulit-ulit ko para talagang kuhaan. We were thinking na ito magre-retrace. Walang sigurado. Wait until the consolidation gives you idea. Let's say, nag-breakout.
if this breakout is a good breakout, pwedeng dumiretso sa taas. And how can we say na ito ay good breakout? Pag nakikita nyo dito ay mga candlestick ay mga green na malalaki. Strong candlestick, di ba? Yung malaking body. Tapos, nag-breakout yan. Siyempre, si sell na stop loss. And then, nag-buy. Pwedeng si buy ay tumama din. Lalo na kung nag-breakout yan, more than 50% ng body. And at the same time, talagang malaki. And then, suddenly, nag-pull back. If this is a good breakout, na posibleng tumaas, anong ini-expect nyo sa pullback? Kung tataas, good or bad pullback? Hello, mate. Bad pullback. Bad pullback or good pullback? This is a good breakout. So, biglang parang, uy, baka tumaas. Anong magbibigay sa atin na idea na pwede siyang tumaas? A good or a bad pullback? Good pullback. Good pullback. And what is good pullback? Kung ito ay maraming green, ano naman yung pullback? Dapat halinhinan yung red at saka yung green. Tapos, maliliit lang yung red. Kung minsan may red pa, may buntot pa sa baba. Kung minsan may green, may buntot din sa taas. Ibig sabihin, kumukontra yung buyer. Although na may red, kumukontra yung buyer. But if this is a green, lalo na mahaba, a red, that is a good or bad pullback? Hello, mate. Sagot kayo, mate. Bad. Bad. Kung yan ay mahabang red, may posibilidad yan na dumiretso pababa. Pero kung ang makikita nyo after the good breakout is mga series of red and green, tapos maraming wick sa ilalim, that is a sign of a good pullback. Good pullback, ibig sabihin, pwedeng dumiretso sa taas. And then, what if this is a good pullback? What do we expect? Dito pupunta yung price sa ilalim o dito magko-consolidate ulit? Pagka yan ay nag-consolidate dito above this low at nag-breakout uli, katulad nung nang ginawa dito, and then another pullback, kung minsan hindi na mag-pullback sa sobrang lower time frame na, medyo safe na kayo. Medyo safe, kaya kasi wala naman sigurado. What you will do is you put an entry and then a stop loss. Sigurado kaya yun? Walang sigurado. Kasi pwedeng itong naging consolidation ay hindi pullback, kundi continuation. Meron pang isang continuation na consolidation. For this to become a continuation, there must be a good breakout, a good pullback, and then a small consolidation with a good breakout again, and somehow a good pullback for you to enter on a buy position. Anong tawag natin doon? Continuation, yung consolidation. Question, mate. Nasa market structure pa lang tayo na isa. May tanong? Kuha naman. Parang nakatulog na yata kayo. Bale, dalawang pullback yung hihintayin, sir. Yes. Eh, maliit naman yung pinag-uusapan natin ay breakout dito. Wala pa to, ha? Okay. Another scenario. Doon pa rin. Oh, yan.
Dahil yan ay resistance, malamang yan talaga i-induce niya yan. I-induce niya yan. Minsan, lalo na kung nakadalawa na, established na sa isip ng mga retailer, sell ito. I-induce niya yan. Tsaka niya ibabagsak. What will happen kung nag-breakout, malaki nga yung candles dito ng green. 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 Very good. Pagdating dito, green pa din. And then, suddenly, biglang may mga maliliit na candlestick dito. A series of weak candlestick. Series, Ibig sabihin, consolidation. Biglang nag-paid yung buyer. O, yan na. Malaki yung sign niya na babagsak. Nag-paid na eh. Dito pa lang, nag-paid na eh. Malaki sign niya babagsak. O, the buyer stop loss. Another buyer here. Another stop loss. Dahil if this is small consolidation, let's say 15 minutes, mabilis lang niya yan. Ibabagsak yan. O, yung buyer dito, stop loss. So, lahat ng liquid ng market, kuha ni Big Boss. So, breakout or breakdown. Andito pa lang Ang tinatanong pa lang natin kung magre-retrace. Anong sign na magre-retrace? Eto na, breakdown. Paano natin masasabing good breakdown? Kaya yung mga mainipin sa market, talo. Yung hindi makapaghintay, talo. Ayan, alam nyo na Pag hindi pa kayo naghintay, tapos alam nyo na rin yung Asian market, London market, New York, pag hindi kayo naghintay, sigurado yan, talo kayo, mangyayari. Proven na yan. Yon, kung hindi ako sigurado sa pagbagsak niyan, yung pagkatalo na gano'n, yung hindi naghihintay, 100% yon. Baka more than 100%. Yung mga maiinipin. Sa may mga experience na dyan, I know you will agree. Yung pasok ng pasok, bawa nasa sasakyan, nakita, uy, pasok. Uy, may breakdown. Pasok. Uy, may breakout. Pasok. Sigurado yan. So, if this is a good breakdown, there must be a series of good bearish candlestick, lalo na yung may mga buntot sa taas. Yan. Kahit yan may green, pero ang buntot sa taas, ayun, singit mo dyan, bearish pa rin yan. Lalo na kung maliit yung body. Lumabas, good breakdown. O, paano natin masasabing good ang pullback? Pagka breakdown, mate. May presence pa rin ng seller, sir. Kaya nga, Puro ano may itsura mga ng mga candlestick? Mahahaba. Mahaba na. Weak buy, strong sell. So, parang halinhina na yung green at red dito. Kasi dominantly dapat bearish. Bawa may green pero may buntot sa taas. Red. Yan. May buntot din sa taas. Mga ganun, maliliit. Maliliit. Huwag kang makakita ng malaki, hindi siya maganda. Pero pag ganyan, tapos maghintay ka dito. Bakit dito? Kasi ito na yung high Hindi ka pwede dito. Dito pwede pa. Diyan pwede pa. Huwag lang dito sa taas. Once na nag-consolidate dyan, mag-abang ka. Another consolidation. Yun lang, paulit-ulit. Another breakdown. Pullback. Pero pag nasa lower time frame kasi yan, minsan di na nagkuha, di na bumabalik. Yun ang posibilidad na bababa siya. So, nandito pa lang tayo assuming na etong nangyari, bumaba. Para ma-maintain niya yung market structure ng uptrend. Para magkaroon ng market structure na uptrend, there must be a series of high and higher high. And a series of low, higher low, higher low. Let's say nag-uptrend talaga, then nag-create siya ng retracement, but still hindi pa rin ito masasabing ihinto dito. If ito ay huminto somewhere here, o kahit dito pa, wag lang sa ilalim.
Yan. Let's say dito, nagkaroon ng paghinto, consolidation on the lower time frame. Sa higher time frame, hindi mo na makikita yan. Na makikita mo yan, buntot na lang. Napakahirap interpret ng buntot. Mas maganda, pumunta ka sa lower time frame, doon ka maghanap ng consolidation. Because consolidation is a sign of indecision ng market. And it's also a sign na pwede nag-iipon si Big Boss. Kaya yung hindi naglo-lower time frame, medyo you are limiting yourself. Ulitin ko ha. O de okay na tayo dito. Yung kanina, bumaba na. Pagdating dito, nag-sideways. Ano nangyari? Na-break yung structure. So, iba na usapan yan. Hindi na yan higher law. This is a new law. For an uptrend, para masustain, kailangan dito siya hihinto sa ibabaw nito. Somewhere here. Kahit pa yan, buntot na, maliit na ganon. Basta nasa ibabaw siya. Minto dyan. Nag-consolidate. Kung nasa, halimbawa, sabihin na natin nasa 1 hour ka, bumaba ka ng 5 minutes o 3 minutes, nagkaroon ng consolidation. Oh. Kukunin ko yan, ha? Yan, lalagay ko dito. Laging consolidation, di ba? Kasi si market, kailangan niya ng liquidity. Ang liquidity, yan yung mga order between diyan sa mga taas, baba. So, isipin nyo, nandito na, bumaba na, eto na, nag-consolidate na. Yan. Eto na ngayon. Sa baba. So, since ang bias natin is impulse, retracement, consolidation, ang bias na natin yan talaga is pataas. Pero hindi pwedeng, tataas yan. We need to wait. Anong hintayin natin, mate? Ano hintayin natin whenever there is a consolidation? Tulad nito, bias nito, pataas. Breakout, sir. Breakout. If tataas, di ba? Assuming na talagang yun ang nangyari. So, breakout, there must be a good breakout. Oh, hindi ko na ulitin kung ano yung ibig sabihin ng good breakout. Ha? There must be a good pullback. Somewhere here, not below here, there must be a small consolidation. And after the consolidation, there must be a good breakout, a good pullback, para dumiretso for this. Yan. So, yung iba, dito pa lang nagtitipi na. So, let's say, nandyan. O, pasok ka dyan. Stop loss dito. TP ka doon sa pinakasusunod na swing high. O kaya naman, tumingin ka dito. Baka mamaya merong ganun. Nakarugtong nito. Another consolidation, lalo na kung may buntot. Tingnan mo siya. That is, this is your TP1 and this is your TP2. Yan. Kung ito ang TP1, sabihin na nating nag-breakout, nag-pullback, nag-consolidate, nag-breakout, nag-pullback, paulit-ulit lang yan. May tawag dyan yung fractals. Yung parang, alam nyo yung parang yung bulaklak. Pag tinignan mo sa gitna, paulit-ulit lang palaki. Parang ganyan yung ibig niya sabihin. Paulit-ulit lang yung market. Nag-breakout,
Dito yon mangyari. Sample, sabihin natin dito. O dito, sabihin natin. Maakyat na ngayon. Anong pwede mangyari bago niya i-cross to? Itong high na to. Anong pwede mangyari, mate? Pataas. Eto ngayon, andito pa lang yung price. Biglang lumingon siya sa kaliwa. Uy, may high dito ah. Yung previous high. Anong pwede mangyari dito sa area na to? Hello, mate. Ano pwede mangyari? Baka mag-consolidate ulit, sir. Yes. Hindi man 100%, 90% magko-consolidate, pero maliit. Maliit. Yan. Pero since this is your impulse, pataas, full back, so anong bias mo dun sa consolidation na yan? Pwede siyang maging continuation lang. Kaya ang diskarte dyan, magugulat ka, babagsak yan. Kasi i-stop loss niya lang dito yung mga nasa buy bago niya i-diretso. Kaya yung iba, pag nakakita ng red, lumalabas. Biglang magugulat kayo, biglang tataas. Hindi nyo na-experience. So, dito, TP na. Pagdating dito, nag-consolidate. Biglang bumaba. O de, na-stop loss kasi, na-adjust yung stop loss. Maya-maya lang, didiretso. Na-experience nyo? Sino nakaka-experience yan? Panoorin nyo yung video na to pa ulit-ulit, tapos obserbahan nyo yung market. Makikita nyo. May nakaka-obserba sa inyo? Ng ganon? Consolidation dyan, bumagsak. Consolidation dyan, umangat. Pagdating dito, nakapasok dito. Tapos dito, nag-consolidate, bumagsak, kinabahan, nag-out, tapos maya-maya umangat. Tapos dito, wala na. Hindi na makahabol. Kasi, medyo malayo na. Anything, kumbaga, inahabol mo na yan. Tapos, imbis na maximize yung profit, lagi kong experience noon yan. O, yun, ulitin na naman dito. O, ulitin na naman dyan. Ulitin na naman dyan. Paulit-ulit lang. That is for the uptrend. Any question, mate? Nasusundan nyo ba? Tahimik kayo masyado. Hello? Susundan naman, Yes, sir. coach. Sundan lang ha. Sige, kinakabahan ako. Baka natutulog na kayo eh. Napakatahimik nyo. Ayaw nyo magtanong. Ako, coach, may tanong ako. Sige, tanong mo Brad. Bale, yung unang consolidation, sir, higher time frame yun. Tapos hintayin mo yung sunod na, yung unang breakout, sir. Pan yun, higher time frame. Tapos yung sunod na breakout, titignan mo na sa lower time frame, sir. Ganun ba yun? Hindi. Lahat ito, pagka gumano na dyan yan, medyo bumaba ka ng lower time frame. Lalo na kung nasa 1 hour ka, hinto rito, baba ka kagad ng lower time frame. Kasi para makita mo yung specific niya. O de, higher time frame ka na naman, nagbumagsak. O, tingin ka rito. Kasi sa loob niyan, di ba, yan na yan. Sa loob niyan, laging may ganun, no? Lahat yan, may ganun yan. Yan. Lahat yan, may ganyan yan. Sa loob. O, sideways na ganun. Meron yan. Tapos, bababa na naman. O. Tapos, yan. Yan makikita mo sa lower time frame. Pero makikita mo sa higher time frame, diretso lang. Kaya nga, mas maganda, bumaba ka ng lower time frame. Makikita mo yung talaga ano yung ginagawa niya. Sa higher time frame, makala mo diretso lang. Diretso. Sa lower time frame, gumagawa yan. Tapos nakikita mo pa yung candlestick. Pagdating dito sa taas niyan, magkaka-idea ka ano yung ginagawa ng candlestick. Use what we learned from yesterday sa candlestick. Pagdudugtong-dugtungin nyo lang.
Nalilito kayo ngayon, for sure. Kaya nga, the reason kung ba't ako nagsusum lagi. Kasi andun pa kayo sa stage na talagang nalilito kayo. Huwag niyong puwersahin yung sarili niyo, pero wag naman na hindi kayo mag-practice. Wala rin mangyayari. You have to practice kung ano yung kuan. Ang gagawin nyo, yung video, panonoorin nyo lagi. Panonoorin nyo. Tapos, huwag nyo panoorin ng minsan lang. Hindi nyo makukuha. Maniwala kayo, hindi nyo makukuha ng isang panooran lang. It's a challenge and it's an experience. Yan. What's the transition natin? May record tayo. Yes. Okay. Paulit-ulit, di ba? Consolidation, hintayin ng breakout o breakdown. Consolidation, hintayin ng breakout, breakdown. Kaya lang, yung tanong mo kasi is, from the higher time frame, baba ka ng lower time frame. So, if you are doing... Ganda naman ng bahay natin. Ha? Len? Ay. Okay. So, ganun lang. From higher time frame, huminto dito, baba ka lower time frame. Para makita mo mabuti. And then, whenever there is a sideways, tulad nito, eto, higher time frame to, sabihin na natin 1 hour to. Pagdating dito, nagkaroon ng ganon, malaki. Ayan, malaki. O, de-establish na naman. Establish na naman ngayon yung establish na naman ngayon yung support and resistance. Tapos, pagsukat mo, inaabot ito ng, sabihin na natin, 300 pips. E di kalaki niyan. Ibig sabihin, 300 pips magmula dito hanggang dito. O di bumaba ka, tingnan mo to sa lower time frame. Ito, tingnan mo to. If this is 1 hour, pumunta ka na 3 minutes, tingnan mo to. Makikita mo, may consolidation din yan na maliit. So, kung nasa support ka, consolidation, ano bias no? Ano bias niya, mate? Wala. Kala ko nakakasunod kayo. Bye, coach. Bye. Bye. Nasa 1 hour ka, tapos nasa resistance ka. Tapos, pag baba mo ng lower time frame, nakita mo, may consolidation dito. Anong bias nyo? Yeah. Sell. Mate, sabi mo, merong liquidity sweep, di ba? Yes. Kaya nga, hintayin yung mag-breakdown, basahin nyo yung candlestick. Ano yung pinapakita ng candlestick? Kasi si candlestick magsasabi sa inyo kung tataas siya. Pag hindi mo yan binaba sa lower time frame, hindi mo makikita. Hindi mo makikita. And then, nag-breakout. Tapos, minsan, di ba, mapapansin nyo, nag-breakout na gano'n, tapos magko-consolidate sa ibabaw. Hindi na napapansin. Yung gold. Di basahin nyo rito yung candlestick. Ano yung body, ano yung wick. Yung kahapon. Magkaka-idea kayo, lagi. Magkaka-idea kayo. Kasi 300 Coach. pips, let's say, matsyempohan mo yan sa ilalim, pataas. Siyempre, sapalaran pa rin yun, kaya nga may stop loss eh. Sabihin mo na makakita ka dito, makakuha ka ng 50 pips dito. Pag 0.01, 0.1, o de 5. Pag $1, $50. Kaya lang, medyo, ang gold kasi ibang gumalaw. Baka mamaya, pumasok ka, tapos naglaba ka. Pumasok ka, maya-maya, nandun ka pala sa opisina. Paglingon mo dyan, pabagsak na uli. Negative ka na. Yes. Yes, mate. Anong specific time frame natin sa lower time frame? Mate, walang specific. Baba ka lang ng baba. Aralin mo lahat. Kung saan makikita yung ano? Walang specific. Baba ka lang ng Yung baba. clear na ano? Kailangan Yung mong clear na ma-practice. Ma-practice talaga na 15 minutes, 5 minutes. Gagamitin mo lahat yon. Yung iba kasi, nililimit lang nila talaga yung sarili nila sa 15 minutes, 5 minutes. Okay naman yon. Kaya nga lang, hindi pwedeng walang ibibigay na idea itong mga lower time frame. So, you need to practice paano mo yung kasi magiging subjective talaga tayo sa sarili nating pag-analyze.
Ito, yung tinuturo ko sa inyo in general, for example, nasa 1 hour ka, di baba ka ng 15. Gusto mo bang maging kwan? Baba ka ng 5. Gusto mo bang maging kwan? 3. Baba ka ng 1 minute. They will always give something. Kaya lang, kung this is 1 hour, ine-expect mo yung 1 hour na to, nag-consolidate dito, 300 pips. Isipin mo ito ay 15 minutes. Baka mamaya, nag-entry ka dito ng cell, eto lang yung consolidation, yung TP nandito sa labas. Ine-expect na bababa ng todo-todo. Kung yung consolidation mo nandito, limit mo ng konti dito yung sarili mo. Yung iba, hindi eh. Consolidate dito, sa malayo nakatingin. Kumbaga, hindi realistic yung goal. Lalo na kung lower time frame na 1 minute, 3 minutes. Tapos, ang TP niya, binase niya sa 1 hour. Hindi realistic yun. Okay na, panalo na. Nakapasok 1 minute. Eto na, bira. Ang goal niya nandito. Sa 1 hour. Bumalik muna. Stop loss. Tapos maya-maya, umangat. Bumaba, umangat. Tama pala ako. Ang problema nga lang, yun nga, nasa 1 minute ka, ang layo ng TP mo. Hindi ka realistic. Yun yung sinasabi. Kung papasok ka ng lower time frame, mate, sabi mo, mag-check sa lower time frame. Yes. So, let's say, nakapasok ka rito sa lower time frame, medyo babaan mo ng konti yung kwan mo. Dito, meron ditong swing low, magko-consolidate dito. Maglagay ka na stop loss mo dito. At least, hindi ka conservative kung gusto mong dumiretso. Hindi, yung iba ay didikit talaga. Wala na, hindi na nakahinga yung price. Makakukontin niya yan pagkatagalan. Okay. Let's say, magbe-breakdown na siya rito. Ito, breakdown. Ito yung iba. At ba may ganito? Yung iba, pagka nag-breakdown na ganyan, iniisip nila, pag pumasok uli, nasa support na naman. Ang iniisip nila dyan ay hindi, nasa support, resistance, support, naging resistance, support na uli. Hindi na nila binabasa talaga kung good pullback. Kasi ito, if this is a good breakdown, and this is a good pullback base sa category natin, ito, nagki-create lang ng high, lower high. So, hihintayin mo siya rito, somewhere below this resistance. Kahit yan nandito pa, wag lang dito sa taas. And then, consider that candlestick, yung tinuro natin, pinag-aralan natin kahapon. If there is a good pullback from a good breakdown, wait for the consolidation. If our bias is bababa, wait for a breakdown. Pullback to form a high and a lower high on a lower time frame. Makikita nyo sa lower time frame. Regardless kung 15 o 5. Yun nga lang, pag 15, mas matibay kesa sa 5. Yun ang pinagkaiba. Kesa sa lower time frame. Mas matibay yun. Kumbaga sa magkakapatid, mas matibay si kuya kesa dun sa bunso. Halimbawa, may gagawin. Iba ang desisyon ni kuya. Ganun yung ibig sabihin yan. And then, if that happen, malaki ang posibilidad na babagsak. So, if this lower low, na break niya yan, bababa. Karaniwan yan, magko-consolidate ulit dyan. Tapos gaganon. Minsan, babalik pa dito, malapit dito. Kaya halos wala kang napanalunan eh. Pero, read the candlestick. Ano yung pinapakita ng candlestick?
So that is our market structure for a downtrend. Kailangan meron ka namang series of yan. Kailangan na break to. This is low, this is lower low. This is high. This is lower high. This should be lower high. Kahit hindi yan nakakuha sa trend, kahit na ganun lang yan. Kahit na ganyan lang yan, lower low pa rin yan. Ito, lower high pa rin yan. Yan. Ganyan, o yan. Kung minsan, kahit ganun, lower, yan, ganyan. Yan. Yan. So that is the main structure nung ano, no? This is high, higher high, low, higher low, higher low. Sideways, walang structure ng higher low. Basta, ito naman, high, lower high, lower high, low, lower low, lower low. Okay? Kaya nga lang, merong yung market na yan. Makikita nyo yan. Ikon natin, ha? So, tandaan nyo na yan. Tatanggalin ko muna uli lahat yan. Ang nalilito tayo, even me, nalilito ako dati. Ito. Lalo na kung pataas. Kasi hindi naman yan ganyan sa chart eh. Makikita mo gaganon, no? Ano yan? Sideways, di ba? Sideways yan, magmula dito, di ba? Sideways. Pero ang bias natin, tataas, retrace. Yan, sideways yan. Kung ikaw ngayon si retailer, nakita mo to, nagpantay. Tapos ito nagpantay. 'Di ba ito ngayon ay resistance? Kung yan ay resistance, marami diyan na nagse-sell at marami nagbabay dito. Ito ngayon yung pangatlong angat. Iaangat niyan. Minsan may ganyan. 'Di ba? Stop loss 'to, 'di ba? Ito may buy dito, babagsak niya. Huwag lang niyang aabutin 'yon. Babagsak niya 'yan. Tsaka niya ididiretso. Tapos bago dito, nakita 'yan. Stop loss na lahat 'yan. Pagdating diyan, magko-consolidate. Ayun na naman. Support. Pagsak. Stop loss. Yung sell dito, ayun na naman, stop loss. Tapos ibabalik. Kunwari, di magse-sell na naman sila. Pagkatapos, yun na naman. Kaya litong-lito yung mga tao. Kasi, minsan, ang tinitingnan natin ito talaga, hinahanap natin ito. Yung perfect na ganyan, walang ganyan. Walang ganyan. Walang perfectong ganyan. Punta tayo sa talagang chart.
Diba, pansinin nyo. Wala yung diretsyong gano'n, no? Di ba? Gaganyan, no? Tapos, dyan, yung iba magsesell dyan. O, bababa. Dito naman, dahil dito, magbaba, o, di mangat. Hindi mo siya babasahin talaga ng diretsyong parang gano'n. O, yan, ito na naman, o. Consolidation, o. Di ba? Minsan, hindi sa dulo nangyayari yung sweep. Ayun, o, yung sweep, o. Gigil na gigil ka. O, pak. O, dito na naman, o. O, di ba, liquidity sweep, o. Ito, bagsak na naman. O, yun na naman, o. Liquidity sweep na naman, o. Angat na naman. Lalo na to. Yung kay Trump. Kasi yan, o. Pero kung titingnan mo to, high, lower high, lower high. Low, lower low, sideways. Lower low. O, ito ngayon, o. Mangat. Pak. Minto dito. O, dito maraming nag-sell diyan. O, bumaba. Sell. O, bigla inangat ulit. O, day stop loss na naman. Ito na naman. O. So, ganun kakwan yung market. Pero, wag kayo. Ang problema lang dito, minsan malilito kayo. Wag kayong basta susuko. Pag-practice lang kayo na mag-practice. Makikita. Ako nung una, hindi ko rin makita. Hirap ako. Eto, dito, nakikita ko na ito ngayon. No? Yan siya. Tapos, ito lang, ha. Ito lang. Ayan, binrake niya yan, ha. Ayan, ha, di ba? Ito, binrake niya rin to. O, ito ngayon, high, higher high, low, higher low, higher low. So, ito yung pinanggalingan niya. Ayan, o. Ayan. Wag lang itong bababa ng dito. Pwede pa rin yan bumaba dyan. Higher low pa rin yan. Pwede yan, bukas gaganyan yan. Tapos, bababa. Tapos, ayan, o. Pag yan bumaba bukas, sorry. O, di ba? De sell. O, biglang, gaganon yan. O, de stop loss lahat yung nakasell. Pwede yun. Paano mo malalaman, mate? Paano nyo magkaka-idea na ganun mangyayari? Yung trend Nag-change niya. ka ng trend, coach. Yes, bukas, Asian market, anong ine-expect natin? Lagi. Hindi man laging nangyayari, pero karaniwan, anong nangyayari? Asian market. Accumulation. Consolidation. Bakit? Dahil sa concept ng AMD, sir. Dahil sa concept ng Asian market. Yung concept, yung AMD, sir, yung accumulation, manipulation, tsaka distribution, sir. Hindi. Because of the Asian market. Asian market, tulog ang mga London at saka yung New York. accumulation, yun yung resulta kung ano yung activities during that Asian market. Asian market is usually tulog ang mga institusyon. Tama. Kaya nga lang si gold, walang pinipili talaga si gold. Kaya minsan mapapansin nyo, hindi siya nag-accumulate. Minsan talaga bumabagsak. Pero karaniwan, si Asian market, lalo na kay GBP tsaka kay Euro, consolidation yan. Pero kay gold, pwede yan mangyari, bumagsak yan. Bakit? Tingnan nyo. Pwedeng bumagsak yan dito. Bukas. Pero pwede rin. Pero kaya nga lang, on the first hour, 6 to 7, di ba, meron tayong rollover. Yung malaki spread. Kung ako sa inyo, huwag kayong mag-trade. But if you want to try, wala rin naman kuhan. Nasa inyo yon. At least, nasabi ko sa inyo, punta tayo ng daily. Ano ba to? Gold. Itong candlestick na to, di ba, daily to? Daily to, di ba? Tama, mate? Yes, sir. O, baba tayo ng 1 Yes. hour. 1 hour, di ba? Merong period separator. Nakikita niyo yung period separator. Ano yung naging galaw ng market, di ba? Bumagsak. Tumaas. Ano yung huli niyang galaw? Pababa. Tama? Yes, sir. O, tingnan niyo itong Down. candlestick na to. Ano itsura na ito? Ito lang. Itong grupo na to.
Kung gaano kasiga yan, di ba? O, tingnan nyo tong candlestick na to. Anong pinapakita na ito? If this is a good breakout, di ba, from consolidation, is this a good pullback? Hindi Yes. po. Yes, di ba? But what we expect sa Asian, sideways. Tama. Yes. So, if this is a good breakout and this is a good pullback, so pwede tayong magkaroon ng sideways. Kung tataas yan, isi-sweep niya muna to, di ba? For a Yes, sir. liquid. Liquidity sweep. Or pwedeng bababa na muna yan bago igaganon. Kasi nga, dahil dito. Pero hindi naman ako sigurado. Ayan o. Ayan o. Di ba? Kahit pa yan bumaba dito, mataas pa rin siya kumpara dito. This is still a higher low. So, there's still a possibility na ito mag-bounce. Kaya nga, pagdating dito, basahin natin yung candlestick. On a higher time frame, baka mamaya may buntot sa baba. Di ba yung buntot sa baba, it's a sign of a buyers in control. So, aside from the market structure, apply nyo yung candlestick. Ito ngayon, in-apply natin. Ano nakikita nyo sa mga candlestick na to? To. Excuse. Ito. Kung ang labanan ay mula dito hanggang dito at nagkatalo sila sa gitna, di ba? Lumaban si buyer, di ba? Although na red ang nakikita natin, laban si buyer. Eh di ba, ito yung pullback, ito yung impulse. O ito naman. Di ba, dito lumaban si buyer. Medyo di nga lang niya nakaya si seller. Ito, binagsak ni seller, lumaban si buyer. So nagkakatalo sila. Although na ang nakikita natin is pula, pero lumalaban si buyer. Tama ba, mate? And then, Yes, sir. humikli na yung katawan. Nagpantay pa yung buntot. Eto lalo. Ano to? This is a bearish pullback. This is a bearish pullback and then suddenly may nag-appear na desisyon. Mukhang hindi desidido si pullback na si bearish, di ba? O ito. Buntot. Ito, another indecision. O ito, medyo okay. O biglang lumusot ito. Inabutan ng closing. O Monday, 6 to 7, avoid. And then, minsan talaga, pag Monday, medyo iwas kayong magte-trade. Ang anak ko, hindi siya nagte-trade ng Monday. Kasi yung Monday, parang yan yung umpisa ng bawa. Ito yung paliwanag ko dyan, ha. Eh, diba? Ito, mall. Bawa, SM Mall. Diba, pagka alas 10, nandito yung mga tao. Andiyan, di ba? Mapapansin nyo, nakakapunta naman tayo sa mall lahat eh. Pero sarado. Alas 6, sarado. Sabihin na natin, yung market. Pag bukas niyan, makita mo yung mga tao, nagkakagulo. Tama. Basta sabi mo ba yung tao na to pupunta dito sa kaliwa o kanan? Di ba? Hindi. Minsan yan, gaganyan-ganyan yan. Minsan tatakbo yan sa CR kasi naihi. Hindi naman talaga ang totoong direksyon niya, CR. Halimbawa, may bibilin. Hanggang mamaya, after 2 hours, doon mo malalaman kung nasaan siya. Alam mo na ngayon kung saan siya pupunta. The same thing with the market. Kaya yung mga gigil na gigil sa Asian market, medyo bawasan nyo. Dahil ganyan din ako noon. Kasi nga hindi ko alam. Di ba, nung nagte-testimony ako sa inyo noon, nung kay coach sabi ko, yung first is, I don't know the candlestick noon. I know the indicators. And then, I don't know the Asian market, London market, and then the New York. Kung sino yung nakaka-remember ng testimony ko na yon. Kaya noon, 24 hours ako sa chart. Diba? Tapos, may isa pa akong testimony na pag nagkamali ako, iiwanan ko yung market na 1 buwan. Pagbalik ko, 0 uli ako. Sa buwisit ko, dahil talo ako, aalis ako. Pagbalik ko, hindi ko natutuhan kung bakit ako nagkamali. Pag nanalo ako, ganun din. Hindi ko natutuhan paano ako nanalo. So, yung mali ko, nauulit ko. Yung panalo ko, hindi ko maulit. Yun yung testimony ko noon, di ba? So,
Kaya alam ko na hindi nyo kaagad matututuhan, kaya pinipilit kong lagi tayong mag-Zoom para hindi kayo mag-paid. Yung kagustuhan yung mag-trade, yung kagustuhan yung matuto, hindi mawala. Kaya lang, may isa nga akong pinakikiusap lagi sa inyo, pero salamat naman, lalo na sa mga nag-i-invite. Huwag na kayong mahiyang mag-invite. Bakit? There's a reason kung bakit hindi kayo dapat mahiya. Sa iba, 40,000, 100,000, 25,000. Naka-record tayo araw-araw may Zoom. Di ba? Tayo, 4,000. Di ba? Kung matuto kayo, makikinabang yung pamilya nyo. Dito, hindi pa sila nag-start talon-talo na. Anong ikakahiya natin? Huwag kayong mahiya. You can save a lot of family doon sa mga taong gumagawa nito. I'm not saying mali ito, pero hindi ko alam ba't nila ginagawa yan. Kasi the moment na nagte-trade kayo, may kinikita kami. Hindi man ganun kalaki, pero pag dumami kayo, lalaki rin yon. Kaya tulungan nyo kaming lumaki. Yan, tapatan na yan. Kasi kung sasabihin ko na, ito, gusto ko lang magturo, walang ganun. Huwag nating bulahin yung kapwa natin. We all want money. Pero mayroong paraan ng pagkita. May tama at mali. So, sana nakikita nyo yung nakikita ko. Huwag nyong, lalo na yung mga kapwa ko seaman, huwag nyong hayaan na maging biktima ng mga ganyan yung mga ibang tao. And then if they rejected you, good for you. Kasi, pag nireject ka, halimbawa, eto, bumababa, nakakita ka ng rejection, di ba? Good. Nakita mo. Di ba? Imbis na bababa ka, umiwas ka, tataas ka. Those rejection, they apply nyo ron. Pag ayaw, lumayo kayo. Ayaw layo lang kayo. But don't start doubting yourself. Marami tayong matutulungan. Marami tayong matutulungan. Kung hindi ko to gagawin, si Sir Tots, magkano din-deposit mo, Sir Tots? Andiyan pa ba si Sir Tots? Wala kayo din-deposit ni Sir Tots. 200 lang. Kala ko 1,000,000. Baka malaglag. Ingat. Yes. Oh, But ingat. But still, that $200 is pera pa din yan. Kaya nga, yung ibang nagsasabi, huwag kang magte-trade kung hindi ka willing mawala. Ba't nag-trade ka pa kung willing ka pa lang mawala? Baligtad ang objective. Diba? Kaya nga yung iba, hindi nagiging maingat. Kaya nung nakita kong nagte-trade kayo ng trade, sum ako ng sum. Nagdesisyon ako mag-sum. Kasi nakita ko, ang lalakas ng loob. Then nakita ko, may mga nakaipit na $3,500, may nakaipit na $8,000. Meron sa inyo. Nakikita ko. Sabi ko, ba't ganun? Kaya I tried to stop you from doing that para makapag-start kayo ng maayos. So, yun lang ang hinihiling ko sa inyo. Mag-invite kayo. Save people. Hindi lang sa ibang tao nyo isa-save yung tao, sa sarili nila. Because people really wanted to earn money, lalo na sa panahon ngayon. Lalo na sa inflation na lang kanyo, di ba? Ang daming tao na kailangan talagang matuto. While, kasi nung una, ang gusto ni Coach, gawin na niyang 25. Kasi nga, yung mga galing na ibang academy, Coach, mura ito. Sa amin doon, 40. Kaya ayaw nung iba na seryosohin. Sabi ko, Coach, wag. Remember the reason kung bakit mo ginawang 4,000 from 10,000. Ako, 10,000. Yung wife ko, 15,000. Ang tuition fee. Then, kinumbins namin siya mag 4,000. Ladderize. Kasi nga, yung mga tao walang pera. Remember the reason. Oo nga, Yes. I can proudly say na ako ang pumigil sa kanya. Minessage ko siya after ng 2 weeks na magdesisyon siya rito. Coach, wag. Sabi ko, wag muna. Sabi ko sa kanya, wag. Oo nga, minsan kasi, sa mga group chat nung una, may mga hindi magandang magsalita, naiinis siya. Madali siyang mainis. Ako kasi, mahaba ang kwan ko Mahaba na ang pasensya ko. Siya, madaling mainis.
naapektuhan siya diyan. Ako naman, sabi ko, coach, wag. Dito marami tayong matutulungan. Do you agree? Marami tayong matutulungan. Mate. Yes. So, sana wag niyong hayaan na ma-stop yung pagtulong lang sa inyo. Extend. Thank you very much, sir, and happy Sunday. So, review, consolidation bukas, bias natin, uptrend, and magdagdag tayo. Silip-silipin nyo na to. Silip-silipin nyo na to, ha? Yung pairs na to. Paano magdagdag ng pair? Control M, di ba? Control M. Control M. Hanapin nyo yung GBP. Chart window. Hanapin nyo rin yung Euro USD. Asan na yung Euro USD? USD JPY, hanapin nyo rin. Ayun, yung one. Euro USD, hanapin nyo rin. Oh, ayan, ganyan tayo magdagdag. Paano tanggalin ang control, ang market watch? Control M again. Ito yung topic natin kahapon. Paano i-format ito? Punta tayo ng template. Yung mga na-save natin. Price action. USD JPY. Template. Price action. Nasa video yan. Mga mate. Price action. GBP. Tingnan nyo. Monthly. Obviously. Bull. Retracement. So, bantayan nyo yan. Babaman kayo sa daily. Market structure. Yan, kitang-kita, Kaya lang, this is a low, higher low. If this is a higher low, pantay, di ba? Pantay. Ayan, pantay. If this break, and a good breakdown, wait for a good pullback. Possible. Change ng trend. Napakahaba niyan. Napakalaking kikitain yan. That is GBP USD. Euro USD. Parehas yan. Ang karakteristik ng Euro USD at saka GBP USD ay parehas. Monthly. Kamukhang kamukha, di ba? So, kaya lang ito wala pa sa support. Go to lower time frame, daily for example. Ayan, So, ito pa yung support niya. Ito yung nasa loob, yung sinasabi kong nasa loob. Ito yung trend na break na, pullback. So, pwedeng dito yan. So, bantayan nyo yan. Pero kung hindi nyo pa nakikita, bantayan nyo lang. Aralin nyo. And then, USD JPY. Silip-silipin nyo lang. Tapos, pagka nagcha-charting tayo, mate, pwede bang kunin natin yung USD JPY? Huwag kayong pumasok hanggat hindi nyo naintindihan. Mate, ito yung sinasabi ko sa inyong pantay. Ayan, in-establish yung resistance. So, yung mga retailer dyan, sell ng sell. Yan, ini-induce niya, ini-stop. Diba? Ayun, diba? Downtrend. Of course, hindi nyo masyadong makikita kagad yan, pero unti-unti nyong pag-aralan. It will give you experience. Okay? Thank you very much. And any question, mate? Good luck for tomorrow. Thank you, Coach. Thank you, sir. Salamat po. Okay. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Nakakwento. Thank you.
Nakakuha nito, Thank you po. naka-record. Stop ko na yung record, ha? So, Thank you po. I strongly advise kayo, wag kayo magpahuli kay coach. Tapos pagka nandun kayo kay coach, wag niyo sabayan ng ibang ginagawa. Focus lang kayo. Although na nandito naman ako para tulungan kayo, mas iba yung mata ni coach. Niwala kayo, iba. Yun nga lang, hindi niya na uulit-ulitin. Kaya kung kay coach, wag kayo magpahuli, mag-journal kayo. Sa akin, medyo mag-relax kayo, walang problema, dahil ulit-ulitin ko. Pero kay coach, pilitin yung lagi kayong nauna. Okay, stop sharing ako. And thank you very much. Okay, yung record. Oo, sige, salamat. Okay, thank you, Coach. Good night. Thank you. Good night po.